paano mag-animate ng text gamit ang keyframes ng Premiere Pro. Maglagay lang ako ng video as a background. Yan yung sample ko. Tapos, choose type tool para magsulat or mag-add ng text. For example, MediaCrafters. Yung example ko. Then, use selection tool para i-adjust siya, middle, and palakihan ng konti kung gusto nyo. Tapos, i-cut ko lang yung video ko kasi masyadong mahaba. Ilagay ang playhead sa pinaka-start ng video. Click Effects Controls to see graphics under vector motion ay mayroong position at scale. Ang position ay mayroong dalawang value to change video positions, left to right and up and down. Example, pa-slide text animation tayo. Hide your video pa left as a start. Then, drag nyo lang tapos i-click the clock behind the position na word to create our first keyframe. Tapos, change the playhead position. Kayo na bahala sa duration kung saan nyo gusto mag-animate. For example, sa akin from start to 9 milliseconds lang para mag-animate. After that, i-change naman ang position value by dragging it pa right para mapunta sa middle ang text. Automatic nag-create ng second keyframe. Ngayon, nilagay ko naman ang playhead sa 22 milliseconds at binago ko ang position value pa down. Kaya may third keyframe na tayo. Ganito siya kung ipi-play. Sa scale naman tayo, text size changes lang naman to from small to large. Just highlight the previous keyframes, then hit delete sa keyboard para ma-delete and to start from the start or from the beginning. Ganun lang din ang process. Put the playhead to start ng video, then put the first text size value. For example, sa atin is 0, then toggle the clock to create the first keyframe. Change the play position, nilagay ko sa middle, then change the text size value. For example, sa akin ay from 0 to 147, may second keyframe na tayo. Nilagay ko naman sa, ang play sa pinaka-end of video natin and click the first keyframe to copy the same value which is 0 para mawala ang text natin. Ganito siya pag nag-play. Rotation, highlight existing keyframes, then delete. Put the playhead to start ng video, then go to rotation. Start tayo sa 0 value and toggle the clock for the first keyframe. Then put the playhead sa middle and change the rotation value by dragging it left to right. May second keyframe na tayo. Ilagay ang playhead sa pinaka-end ng video tapos enter a value back to 0. Ganito siya pag nag-play. Pwede din i-adjust ang last keyframe malapit sa middle para mas ma-expose pa ang text natin. Adjustable naman ang mga keyframes para makuha ninyo ang gusto nyong duration of text animation. Si anchor point naman ay nakabase sa base point ng video. Meron din siyang left, right, up, and down na position. Pero nakadepende sa video anchor point. Click the word anchor point para lumabas ang transform selection. Tapos, makikita nyo yung anchor point sa middle ng video, yung bilog. I-drag nyo lang siya kung saan nyo gusto magsimula yung animation. Automatic namang nag-change din ang value. Change yung playhead position, tapos change din ng value para sa second keyframe natin. Ganun din yung gagawin sa pangatlong keyframes. Kahit ilang keyframes ang gawin ninyo, kahit hundreds of keyframes pa, ay pwede yan dito gawin, no? So, ganito na yung kinalabasan ng ginawa natin. Delete keyframes, put playhead sa start, then go to opacity. Si opacity ay naroon lamang 0 to 100 na value. Ito ay useful para sa text fade animation effects. Ganun lang din yung process, same lang yung process. Put yung playhead sa start, tapos change value, put yung playhead kung saan nyo gusto yung duration. Ganyan yung effects niya. Ngayon, try nating paghalo-haluin sila. Yes, pwede natin silang i-combine ang position, scale, rotation, anchor point, and the opacity na effects sa isang text keyframing animation lang. Dito nalalabas yung pagiging creative ninyo sa keyframing. So, let's start combining. Panoorin na lang ang video kung paano ko gagawin.
Ayun lang, kita-kits sa susunod kong video. Salamat. Bye-bye.